Paliguan mo na si Nicole at aalis na kami. Sabi sa akin ni Ethan. Inirapan ko siya. Wala ka bang kapaguran? Kadarating mo lang gagala ka na naman. Napapailing ako sa kanya. Siyempre, basta kay Baby Nicolo, kailangan walang kapaguran. Nagtatalo ng anak ko sa tuwa dahil lalabas sila ng ninong niya. Yay! Punta kami mall. Didi, bili mo ako toy ha? Sabi ng anak ko. Binuhat ko na ito at pumunta ng bathroom para paliguan ang anak kong makulit. Inip ako dito kasama ang girlfriend ko. Nag-uusap sila ng kaibigan nitong co-model niya. Ayoko sanang sumama pero pinilit niya ako. Wala naman silang pinag-uusapan kung hindi walang katapusang pagrampa at mga sikat na brand ng damit na binili nila sa iba't ibang bansa. I'm not happy in the past few years. May isang tao akong hinahanap-hanap na hindi ko makita sa girlfriend ko ngayon. Yes, she satisfied me in bed but not much. May kulang. I sigh deeply. I stood up because I want to get some fresh air. I cannot breathe here. She gives me a surprising look. I'm going to get a call to my secretary about work. Sabi ko. I didn't wait for her to talk. I hurried out of the restaurant. Nagpa siya ako maglakad-lakad sa loob ng mall para magpalipas ng oras. Hanggang sa napunta ako sa bilihan ng mga laruan. Naalala ko ang anak kong si Jella. Pumasok ako sa loob ng toy store para bilhan ng set ng Barbie doll ang unik kaiha ko. She's grown up now. Nasa 5 taon na ang anak ko. She always asked me about her mom. Wala akong masabing matino. Hindi ko alam kung nasaan na siya. I even hired a person to look for her whereabouts. But to no avail. Ito naman ang gusto ko. Bakit pa ako magpapakapagod na hanapin ang taong tumupad sa usapan naming hindi na magpapakita pa? Habang namimili ng Barbie doll para sa anak ko, may isang batang lalaki na nakatingin sa akin. He is so cute. Hey buddy, why are you staring me? Tanong ko. Kumunot ang noon nito. Ngumuso ito at nangamot ng ulo kaya napangiti ako. Bakit mo ko tinitingnan? Tanong ko ulit. Akit kabili daw. Di ka naman babae. Akla ka? Tanong nito. Natawa ko sa sinabi niya. Hindi ako bakla. Binibilhan ko ng laruan ng anak kong babae. Lumuhod ako para magpantay kami. Hindi ko alam ang gaan ng loob ko sa kanya. Inilabas ko ang wallet ko at pinakita ang picture ni Jella. Siyang anak ko. Sabi ko, wow, anda po ng anak mo. Natutuwa nitong sabi. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Nakaramdam ako ng kasiyahan habang hinahaplos ang ulo niya. Kasama mo ba, mommy mo? Tanong ko. Nangunot ang noon nito. Hindi mommy ang tawag ko. Mama. Pagtatama nito, napatawa ako ng mahina. Bakit naman kasi mommy? Mama naman pala. Si Didi ang kasama ko. Sabi nito. Ganun ba? Sino naman si Didi? Tanong ko sa bata. Si Didi Ethan. Ninong ko siya. Apunta siya malayo. Tas adating siya kanina. Napatango-tango ako. So ninong niya ang kasama ng bata. Nasaan ang papa mo? Tanong ko. Biglang nalungkot ang mukha ng bata. Umiling ito. Hindi ko po alam saan si papa. Abi po ni mama, sa malayo siya. Ginunok ko ang kanyang buhok. Malay mo dumating ang papa mo tapos may pasalubong siya, madaming toy. Nakangiting sabi ko. Umaliwalas naman ang mukha ng bata. Talaga? Nagtatalo nito. Napangiti ako dahil napasaya ko ang bata. Anong pangalan mo? Tanong ko. Ang ngalan ko? Nicolo. Ang ngalan ni mama ko? Grace. Tas tita ko po? Greta. At si Tita Gretchen. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niyang mga pangalan. I still remember the name of Grace's sister, the one who needs an operation. It's Gretchen. Napatitig ako sa bata. Tsaka palang nag-sink in sa akin ang lahat. Hindi kaya...
Hindi ko namalaya na wala na sa harap ko ang bata. Napatayo ako at nagpalingalinga. Inikot ko ang store pero wala na ang bulto ng bata. Napasabunot ako ng buhok. Si Grace ang nanay ng batang yun. Tom, bakit ko nga ba hindi naisip na posibleng nabuntis ko si Grace noon? I never use condom while I'm using her. Dahil gusto ko magkaroon ulit kami ng anak. Para wala na siyang kawala. Nararamdaman kong anak ko ang batang iyon. Kaya ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. I need to find them. Mama, magiging papa ko na si Tito Fernan? Tanong ng anak kong si Nicolo. Hinaplos ko ang buhok nito. Initian ko lang siya bilang sagot. Matagal nang nanliligaw sa akin si Fernan. Anak siya ng boss ko kung saan ako nag-work ngayon bilang secretary. Narecommend ako ni Ethan sa ninong niya dahil naghahanap daw ito ng secretary. Dati kay Ethan ako nagtatrabaho. Ang pumalit sa akin ay ang kapatid ko, si Greta. Nang makagraduate na ito sa kolehiyo. Nang makilala ko si Fernan, nabaitan na ako sa kanya. He is not the typical guy na babaero. Wala akong nabalitaan na ka-fling or ka-date niya. Mas matanda ito kay Ethan. Siguro nasa mid-30s. Nailang ako dahil nanligaw siya sa akin kahit alam niyang may anak na ako. Mabait naman siya kay Nicolo. Sa katunayan magkasundo sila ng anak ko. Napatingin ako kay Fernan na nakangiti habang nasa kandungan niya ang anak ko. Kapag sinagot na ako ng mama mo, papa na ang tawag mo sa akin. Nagniningning ang mata ng anak ko. Talaga, Papa Fernan? Yay! Mama, may papa na ako. Di na ako itutok sa Nicoloy. Ala daw ako, Papa. Malungkot na sabi ni Nicolo. Nakaramdam ako ng guilt dahil hindi ko na ibibigay sa kanya ang magkaroon ng pamilyang matatawag. Hindi nga nito alam kung sino ba ang ama niya. Oo naman, tapos pupunta tayo doon sa Disneyland. Ipapasyal ko kayo nila Tita Greta at Gretchen mo. At ang mama mo. Napatingin sa akin si Fernan. Kinindatan niya ako. Bigla ang init ng mukha ko. Naku, huwag kang nangangako ng ganyan. Diyan sa anak ko, Fernan. Aasa yan? Nakangiti kong sabi. Totoo naman ang sinabi ko. I have one word. Grace. Nagkatinginan kaming dalawa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Fernan. Palingon-lingon ng anak kong si Nicolo sa paligid. Nandito kami magkakapatid sa isang restaurant. Kasama namin si Ethan at Fernan. Mama, adami po tao. Tuwang-tuwang anak ko. Kapag nagpupunta kami ng mall, lagi mong kakikitaan ng kasiyahan ng anak ko. Hindi kasi yan madalas lumabas. Kaya siguro sabik na sabik makapasyal ang anak ko. Mga kumakain yan dito, Nicolo. Sabi ng kapatid kong si Greta. Kaya kami nilabas ni Fernan para sa selebrasyon sa pagtatapos ni Gretchen. Ngayon ko na din balak sagutin si Fernan. Matagal-tagal din naman na naliligaw sa akin si Fernan. Siguro ito na ang oras para naman masuklian ko ang mga kabutihan niya sa akin. Napatikim ako at saka huminga ng malalim. Guys, may sasabihin sana ako. Napatingin silang lahat sa akin. Maliban sa anak kong busy sa pagkain nito. Nanlamig ang mga kamay ko. Parang gusto ko yatang umurong. Ninenervyos ako sa sasabihin ko. Halos ibalibag ko ang report na hawak ko. Nandito sa office ko ang kinuha kong private investigator para hanapin si Grace at ang anak ko. May tinirahan sila pero walang trace kung saan na sila nagpunta pa. What kind of report is this? I'm paying you a big amount of money tapos ito lang ang ibibigay mong report? Huh? Wala man lang kakwenta-kwenta. Sir, pinuntahan ko na ang lahat na posibleng puntahan ni Miss Grace. Pero wala po ni isa doon. Nagtanong na ako sa mga kamag-anak pero ni isa'y walang nakapagsabi kung saan po nagpunta si Miss Grace. Nagtanong na din po ako sa lahat ng mga company kung may nag-apply na Grace Bernabe pero wala pong ganoong pangalan. Paliwanag nito sa akin. Get out of here! I don't need your service anymore. You're fired! Halos lumabas na ang
Lated ko sa leeg dahil sa galit. Mas maganda yata na ako nila maghanap kay Grace. Lumabas na lalaki na mukhang takot na takot sa pagsigaw ko. Nagsayang lang ako ng pera. Hinawi ko ang mga gamit na nasa ibabaw ng lamesa ko. Nagsibagsakan ng mga iyon. I need to find them. Mababaliw na ako sa kaiisip sa kanila. Nasa ganun akong sitwasyon nang pumasok ang mga kaibigan ko. Oh, what has happened here? May tornado ba dito sa loob ng office mo? Kaya ganito kagulo? Sarkastikong tanong ni Troy. Mga halos nakakunot ang mga noon nilang nakatunghay sa akin. Habang nakaupo ako sa swivel chair ko, hindi maayos ang itsura ko. Mula na makita ko ang anak ko, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Mukha na akong basura sa itsura ko. Hindi ko na napagtutuunan ng pansin ang anak kong si Jella. Look at yourself, Nico. Para kang hindi naligo at nagbihis ng ilang araw. Umuuwi ka pa ba sa bahay mo? Remember, may anak ka pang dapat asikasuhin at isipin. Hindi ang mga babaeng nobya mo na walang mga kwenta. Sabi ni Hilbert sa akin. About ba sa girlfriend mo ito? Well, sinabi ko naman sa iyo na hindi tapat sa iyo ang babaeng iyon. She's an international model. Expect na madami mga lalaki nagkakandara pa doon. Sinamaan ko ng tingin si Miggy. Kahit kailan talaga palaging may rason sa mga nagiging babae ko. I don't care kahit iwan niya ako at malalaki pa siya. Besides, I don't love her. Sabi ko, napamaang sila sa sinabi ko. Totoo naman iyon. Isang babae lang itinitibok ng puso ko pero sinaktan ko lamang siya. Pinagsisihan ko ang lahat ng nagawa ko. Gago kasi ako. So, ginagamit mo lang ang babaeng yun? Walang ganang sabi ni Hilbert. Umupo sila sa sofa at tumingin sila sa akin na para mga judge. Napairap ako sa tatlo. Parang ganoon na nga. Walang gana ko ding sagot. Natawa si Troy sa sagot ko. Nico, you're not younger anymore. Para umasta kang teenager. Bakit hindi mo hanapin si Grace? Sabi ni Troy. Hinahanap ko na siya. May anak kami. Sabi ko, alam na naming may anak kayo. Si Jella. Sabi ni Troy, no, what I mean is, may isa pa kaming anak. Nakita ko siya sa isang bilihan ng laruan. He mentioned his mother's name, pati na ang mga kapatid ni Grace. Hindi ako nagkakamali, anak ko ang batang yun. Napakagaan ang pakiramdam ko sa kanya. I think nasa 3 years old na ang bata. Napasuklab ako sa buhok ko. I need to find them as soon as possible. Para na ako masisiraan ng ulo sa kaiisip sa mag-iina ko. Bakit hindi mo ipacheck ang CCTV camera kung sino ang kasama ng bata? Baka makatulong iyon para matrace mo kung saan nakatira sa Grace. Question ni Miggy. Napatayo ako bigla upang bigyan ng mahigpit na yakap sa Miggy. Maasahan talaga siya pagdating sa ganitong pagkakataon. Thanks for that, man. You gave me an idea. Sabi ko, maligo ka kasi para makapag-isip ka ng maayos. Look at yourself. You look like a mess. Mainitin pati ang ulo mo sa taas. Ewan ko lang sa baba. Natatawang biro ni Miggy. Nagkatawanan ng tatlo. Napaismid ako. Tatalikod na sana ako upang pumunta sa mall na magsalita si Troy. Saan ka pupunta? Nakakunot ang noon na tanong nito. Pupunta ako ng mall. I need to check the CCTV there. Para malaman ko na kung saan na mag-iina ko. Nagkatawanan ang tatlo sa sinabi ko. Ano naman na nakakatawa sa sinabi ko? Gusto ko naman talaga silang makita. Sa ganyang itsura, mukha kang busabos na galing sa pangangalakal. Nagtawanan na naman ang tatlo. Sumimangot ako. Alam kong hindi pa ako naliligo at halos hindi ko na maayos sa mukha ko. Hindi na ako tumitingin sa salamin para i-check ang itsura ko ngayon. Tinapik ako ng Miggy sa balikat. Maligo ka muna at magbihis ng maayos. Para naman presentable ka kung sakaling makita mo na ang mag-ina mo. Sabi ni Hilbert. Tumango ako. Tama si Hilbert. Ang baho mo, bro. Natatawang sabi ni Troy. Nalukot pa ang ilong nito. Inamoy ko ang sarili ko. Amoy alak pa ako dahil kahit umagay nagiinom ako. Nakita ko ang taong kasama ng anak kong lalaki sa CCTV. Walang iba kung hindi si Ethan. Si Ethan Ricaforte. Hindi ko naisip isa siya sa mga taong tutulong kay Grace.
Bakit ko nga ba hindi naisip? Shit, hindi naman kami close na lalaking iyon. Mula na maghiwalay kami ni Colleen, wala na din akong balita sa lalaki. Parang naglahon na din na parang bula. Kaya pala, nagtago siya kasama ni Grace. Nagtagis ang bagang ko. Hindi ako papayag na makuha niya mag-iina ko. Meron akong karapatan dahil asawa ko sa Grace. Pinuntahan ko ang address ni Ethan, pero sabi ng kasambahay na nandoon, may pinuntahan daw ang amo niya. Napahagod ako ng buhok dahil naiinis ako. Manang, baka naman alam niyo kung saan siya nagpunta. May kaibigan po ba siyang pinupuntahan? Tanong ko. Oo sir, may pinupuntahan po siyang kaibigan. Sa Bulacan po. Doon po siya nakatira, si Ma'am Grace. Pagkarinig ko pa lamang sa pangalan nito, biglang tumambol ang puso ko. Hindi na ako makapaghihintay na malaman ang address niya kaya pinilit kong tanungin ang kasambahay. Sana na may masabi niya. Manang, alam niyo po ba kung saan sa Bulacan nakatira si Grace? Tanong ko. Si Ethan Ricaforte. Hindi ko naisip na isa siya sa mga taong tutulong kay Grace. Bakit ko nga ba hindi naisip? Shit, hindi naman kami close na lalaking iyon. Mula nang maghiwalay na kami ni Colleen, wala na din akong balita sa lalaki. Parang naglaho na din na parang bula. Kaya pala, nagtago siya kasama ni Grace. Nagtagas ang bagang ko. Hindi ako papayag na makuha niya ang mag-iina ko. Meron akong karapatan dahil asawa ko sa Grace. Pinuntahan ko ang address ni Ethan, pero sabi ng kasambahay na nandoon, may pinuntahan daw ang amo niya. Napahagod ako ng buhok dahil naiinis ako. Manang, baka naman alam niyo kung saan siya nagpunta? May kaibigan po ba siyang pinupuntahan? Tanong ko. Oo sir, may pinupuntahan po siyang kaibigan. Sa Bulacan po nakatira, si Ma'am Grace po. Pagkarinig ko pa lamang sa pangalan nito, biglang tumambol ang puso ko. Hindi na ako makapaghihintay na malaman ang address niya kaya pinilit kong tanungin ang kasambahay. Sana na may masabi niya. Manang, alam niyo po ba kung saan sa Bulacan nakatira si Grace? Tanong ko. Wait lang po, tatanungin ko sa isang kasama ko. Siya kasi nakakaalam ng address ni Ma'am Grace. Nabuhayan ako ng loob. Pumasok sa loob ang kasambahay. Naghintay ako ng ilang minuto. Lumabas din ang babae. May dala itong papel. Napangiti ako nang malapad na makita ko ang address. Maraming salamat po. Nagpaalam na ako para puntahan ko na ang bahay ni Grace. Sabik na ako makita ang anak ko at si Grace. Halos madilim na nang marating ko ang tirahan nila Grace. Malayo pala sa kabahayan ng lugar kaya naman pala hindi mahanap ng PI na kinuha ko dahil medyo probinsya ang kinalalagyan nila Grace. Pagkarating ko sa lugar, hindi ko maihakbang ang mga paa ko para puntahan ang bahay. Isang simpleng bungalow ang bahay. May mga puno sa paligid at may gate na kawayan. Typical house sa probinsya. Napangiti ako. Dito tumira ang mag-iina ko. Hahakbang na sana ako nang may nakita kong umintong mga sasakyan sa tapat ng bahay nila Grace. Kumunot ang noo ko nang may isang lalaki ang bumaba at inilalayan na lumabas ang isang babae. Halos lumabas sa ribcage ko ang puso ko sa sobrang tibok nito. Nasilayan ko ng babaeng matagal ko nang hindi nakikita. Ang asawa ko. Mas lalong gumanda sa Grace ngayon. Buhat naman ni Ethan ang anak kong nakasubsob na sa balikat nito. Habang ang dalawang kapatid na Grace ay may hawak na mga paper bag. Nagsipasukan na sa loob ang mga ito. Nagtagis ang bagang ko nang hawakan ng lalaki ang kamay ng asawa ko. Wala siyang karapatang hawakan ng pagmamay-ari ko. Grace! Tawag ko sa kanya. Napatingin si Grace sa akin, pati na ang lalaking kasama nito. Nanlaki ang mata ni Grace nang makita niya ako. Sir Nico? Sambit nito. Tinuwid ko ang distansya namin. Bigla kong hinablot ang kamay ni Grace na hawak ng lalaki. Halos mapasubsob na sa dibdib ko ang asawa ko. Nagulat ito sa ginawa ko. Halos manlisik ang mata ko sa pagtitig sa lalaki.